Hi guys, karon kay mag-discuss ko about sa stocks nga nigamit og linked list. So sa stocks kay type ni siya nga data structure and linear ni siya nga data structure. And then sa kani nga stock kay ang pag-perform niya sa mga operations kay naka particular order siya. And then sa kanipod nga data structure kay ni follow siya og last in first out nga strategy. So meaning ana nga ang pagsulod kuno sa ay ang last kuno nga element nga gisulod sa kanang nga gistoran nga kuan kay may unang ipagawas. So ako pakita ninyo lang ang code nga sa stocks nga gagamit og linked list. Mao ni ato ang compiler and ang source atong compiler sa karon kay naa diri ang package na ang name niya kay stock as linked list. Then naa sa tay public class stock as linked list og naa sa tay public static void main nga ana sa ato ang class nga stock as linked list. So ang una natong buhaton kay sudlan ta ni ang class nato og constructor method. So pagbuhat sa constructor method kay ato declare ta og ngan sa atong node. For example kay stock node, then ato siya i-assign or assign nato sa variable nga root ang kana nga node. Then static after ana kay static class then ang atong stock node na automatic na siya nga end nga curly brace. So then sa kani nga static class nga stock node kay sudlan ni nato siya og mag-declare ta og laing variable nga which is ang data. Then ato siya assignan og integer nga data type. So integer int then data. So kumbaga diri nato ang data mo na ang gi-represent nga ang unsay isulod nga data sa kani nga program. Then mention nato balik the stock node then next. Okay, para kay in every node kay na siya next gani or ma-point out sa sunod. Like if mo-add ka og laing data kay ma-point out niya ang sunod nga pwede niya masudlan sa kana nga data. Then after ana kay mag-imo na sa taog stock node na sad then ang stock node na sad nga method then sudlan nat refer na to siya sa data which is kani isud nato diri sa stock node na method. Then ang sulod ani nga method kay ang kani daw nga data or ang data daw nga atong ipasulod sa program kay mao na siya ang data, mao na ang value sa data. Karon kay moadta og laing method
nga mo check siya if ang ato ang stock kay naabay sulod or wala nga elements. So ang button is mo type ta og public, then boolean, gamit ta og boolean kay kuhaon na to ang true or false nga value. Nga empty ba ang atoang stock or wala ba sulod to ang atoang stock or naa. The next line, susudlan ni nato og if else nga condition. So if ang ato ang root or ang kinatumian sa ato ang stock kay walay sulod or null, mo ni ato ang condition sa if root is equals to null or walay sulod yun. Kay i-return niya ang value nga true. Then else ay return niya a false. Balin ko ni sa pa di libog. Ana. False iyang return. So karon kay mo ada sa taog laing method nga kung asa nato i-push or dunga So karon kay mo ada sa taog laing method kung asa nato i-push ang atong data or isulod ang ato ang data diri sa ato ang program. So ang atong pangalan sa ato ang method kay push. So declare ta og public void. Then ang pangalan sa atong method nga push, then iyang kwaon ang data or ang element nga ato ang ipasulod sa ato ang program. Wala. Sunod, kay mo declare ta sa stock node. Mo declare ta og ay tawagon na to ang stock node kaning gi-construct na to. Diri ani siya. Then i-declare na to ang variable nga new node. Then new stock node. Then ang sulod sa kana nga node kay data. So sa kani nga linya, sa kani nga line of code kay nag-declare ta og bali mura na siya kuan ba mag-add ta og bag-ong new node niya. Ang kanang new node kay mura na siya imagine lang nato nga sudlanan nga ato ang sudlan sa ato ang data. Ana. Next. Ako lang space para limpyo ra tan-awon sa mata. So mubutang ta og so sa kani nga push method kay mubutang ta og if else statement na sad. If ang condition sa to ang if statement kay root is equals to null and root is equals to new node. So sa kani nga line of code kay ang gipasabot ra diri kay ang
if ang ato ang root daw or ang ato ang initial nga root or ang values sa ato ang root kay wala pay sulod, then ang root kay imuan kuno niya og new node or imuan niya og available nga pwede na to masudlan sa data. Wala ang root is equals to new node na dire apart. And then else kay mogamit ta og else kay para sa if ever nga ang ato ang root kay dili na like naanay sulod nga element ba or data. Then ganahan nato nga mopuno og laing data or element sa ato ang program. So mao ning mobuhat ta og else. Laing nga kondisyon. So sa kani nga else kay ang stack node kay declare ta og temp nga variable then equals na to og root. So ang kaning temp kay tong yun na nga mao siya temporary nga sudlanan. Temporary nga sudlanan and then ang kaning root nato is equals to new node and then new node that next plus temp. So, diba, ang ato ang temporary nga sudlanan kay gisudlan nato sa root. Ang value sa root. And then ang kanang root daw kay ang sulod na niya kay ang bag-o nga sudlanan. So after ang root or ang i-add nga value or ang bag-o nga gi-add nga value kay napunta na sa new node. So new node and then ang kaning bag-o nga sudlanan or kaning new node kay i-point niya dito sa value sa temporary nga node or kaning temporary. Ara. And after na so after sa curly brace sa else then ato i-print nga naay gisulod nga data or element sa ato ang stack sa atong program. So system.out.print line then ato ang data or element nga ato ang gisulod. Then butngan na nato og text nga push to stack. Ay mo na. So mo ni ang sulod sa ato ang push nga method. So after ana kay mo add na sa ta og laing method which is ang pop nga method. Ang pop nga method kay mura na i-remove niya ang kana nga certain data or tangtangon niya ang kana nga data. So mag-declare ta sa method so public int mogamit ta og int nga data type kay kana atong data kay kuan man
mogamit ta og int nga integer nga return type kaya ang atong i-return nga value paingon sa ato ang main method kay kanang integer man nga value. So mana integer atong return type. Then sa kani nga kay mo declare ta og pop nga variable then gaan na to siya value nga integer that mean underscore value. So ang kaning di ba ni declare ta og pop nga variable then i-assign na nato og value nga integer that mean value. Then ang kaniyang integer that mean value kay ang pasabot ra ana kay iya ra kuhaon ang pinaka lowest or pinaka smallest jud nga number integer sa kuan sa integer nga data type. Mana. And then after ana kay magagamit gyapon ta og if else nga condition. So space para dili kayo kan sa mata. So if ang ato ang root kay is root or ato ang root kay positional then atong i-print nga ang ato ang stock kay empty or wala. Anong wala man? Malamang ang ato ang gi-condition diri kay null man. So mao nang mo print ta diri nga stock is empty kay wala may sulod ato ang root. So na. Then ang else kuanta og else kay if ever na isulod day ato ang root, di ba? Mo nang muhatag ta og else nga statement. So ang pop kay root that data and root next. So ang sa diri sa stocks kay ang iyang i-pop jud if ever na value or sulod ato ang stocks kay ang i-pop kuno sa kaning method kay ang data sa pinaka root jud. Na siya. And then after niya og pop or tangtangon to niya ang pinaka last nga element or ang lagi nga gi-store sa root kay ang root dayon kay mo balhin dayon siya sa laing element ay sa previous nga element nga gi-add. Mao na yang current nga root. Ibalik siya dito sa previous nga gi-add. Kay na may gi-delete. So mao na ang sa pop nga method. After aning conditional statements na to kay mo return ta og value paingon sa main. So iyang idala sa main kay ang value nga gi-store nato sa variable nga pop.
So after ani nga method nga pop kay moada sa taog laing method na sad, which is ang peak. So public int, so integer gyapon nandito ang return type kay return ta og integer nga values payon sa main method. Then peak ang pangan sa tong method. So sa kani nga method kay ang atong buhaton ka iya i-determine ang top element sa stacks nato. So unsaon man mao ni ang sulod. So una moad ta og if statement. Kay i-check nato nga ang ato ang root is wala ba dyoy sulod or naa bay sulod. Una, then ang sulod sa if statement nato kay mo-print na sad ta nga empty or wala dyoy sulod ato ang stack. Stack is empty. And after na kay since nigamit ta og integer nga return type o nahalantay at least nga ma-return nga integer value even though ay bisag kuan siya empty ang ato ang stack or walay sulod ato ang stack. So return niya ang pinakagamay nga value sa integer na iya ra na i-return. Then of course mo dungag na sad ta og laing else. Mo dungag ta og else statement kay ay lagi para sa condition nga naay sulod ato ang root. So ang kuan ni is i-return na niya or iya ra kwaon ditso dayon ang unsay value or data sa ato ang root. Mao na ang sa peak. Next kay so mao ni ang mga method nga ato ang kailangan para sa tong main method. Ako lang balikon og ingon sa peak method kay gibuhat din nato para kuhaon nato ang pinakaibabaw nga element or data nga gibutang sa ato ang stack. Then ang kaning pop method kay gibutang ni nato nga method sa compiler kay natay i-delete or kuhaon nga element or data sa ato ang stack. Then mo ni ang initial or mo ni ang value jud una sa ato ang pop nga integer that mean value daw. Then ang kaning integer that mean value kay predefined ni siyang keyword diri sa Java and then sa atong compiler and then iya i-return or na siya value nga pinaka smallest or gamay jud nga value like negative nga taas sa integer nga 32 bits. Then mo ni ang if else statement na gi-check sa dato nga naabay sulod or wala ang ato ang stack which is ang root ana. Then iya then unsay
mabasa diri sa compiler kay iya i-return ang kana nga value sa pop. Then sa kani nga push nga method kay nanaa lang ni as parang pampa-add sa data. Gitudloan na to ang program or compiler unsaong pagpa-add, unsa tong ganahan sa pagpa-add sa mga elements or sa data. Then kani kay then sa kaning is empty nga method kay gibutang na nato nga iya ra i-check nga ang atong stock if naabay sulod or wala. Then diri sa kaning mga stock node kani nga line of code kay kuan ni siya constructor method ni siya nga kailangan nato para ma-work ang ato ang instantiation sa main method. So, mao na akong buhaton karon sa main method. Mubuhat ta og instantiation. So, ang instantiation kay mag-create ta na og object. Then, sa paghimo or pag-create ana nga object kay ato i-point out man nato ang ato ang constructor method nga ang constructor method nato di ba kay kani man ani naka-stack node. Then sulod siya sa class nato nga stack as linked list. So inighimo nato sa instantiation. So unahon nato ang class name na stack as linked list. Then ang pangalan dayon sa atong object. So for example lang SLL. Muna ang pangalan sa itong object. Ani gi-declare na to ang object ha. Ano na itong object. Then create na maghimo na to sa to ang kuan para mo gana ni ang pag-declare na to sa object na to nga SLL. So ibutang na to nga new then pangan sa to ang class so stack as linked list and okay. Then after so na tayo instantiation. So since na tayo instantiation kay pwede na tayo maka-access sa katong sa mga method nga atong gi-add or gibutang diri ganina kaning under ning sulod siya sa class nato nga stack as linked list. Pwede na ni nato ma-access or magamit. Then ang paggamit ana kay itawag nato gamit ang atong object. So SLL dot so ang kaning dot kay member access operator na siya. Member access operator nga ato lagi access ang kaning mga method nga atong gibutang sa class nga stack as linked list. So for example mo add ta og data. So since mo add or modungag man ta og data or elements sa atong program. So gamit ta tong push nga method. So SLL.push then button ta then ang value then tata mo add na sa taog laing value
or data. The 20. Then, moad na sa taog lain daw. 30. After na to og add, kay print sa ta nga out that print line. Yes, i-access na to ang pop nga method. So, i-pop lang na to ang i-pop na to ang usa ka value nga gi-add nato diri sa ang program. And mo add lang ta og text para ilhanan nga ana nga value kay mao na siya ang gi-pop. So, pop from stack. Karog. So, after na kay mo butang ta mo print lang sad ta og gamit sa pagkuha sa pinakaibabaw nga element sa ato ang stack. So, gamit ato ang method nga pick. So, ano na, ito na system.out.println then sll.pick. Mo add lang data og text daan para lahi na sa ba. Mo add lang tao na og text. So, top element is then i-add na to ang top element dayon. So, mo na ni ang tanang code sa to ang stack as linked list. So, ato anang i-run. Unsa ang value, unsa ang yang output. So, ako ni pagtakon. So, mo ni yang output. 10 push to stack, 20 push to stack, then 30 push to stack, then 30 pop from stack, and then ang last kay top element is 20. So, nganong nga naman nga to ang output? So, di ba, awas ato ang main method kay sll.push. Then, ang atong gi-add nga data is 10 man di ba? Oh, so butan ta, waon ni na to ang value nga 10. Then, ato ta sa push nga method. So, kani nga method. So, di ba naman tayo kuha nga or gidala nga 10 nga value. So, mana ni ang kaning data. Mana ang reference sa push nga method. So, and then, since i-access man ni na to ang push nga method kay mo add ni siya og bag-ong new node para sudlan sa to ang data or element nga 10. Then, iyang i-check sa karon nga if ang ato ang root kay null ba jud daw or wala. Then, sa to ang case kay null pa jud ato ang root kay wala pa may sulod. Wala pa man jud sulod ato ang stack. So, wala mo true na siya then. Then, ang ato ang root, ang value sa root, kay mo na ang value sa new node. Ang sunod sa new node, kay mo na isudlan na to og 10 nga value. Then, after na niya og
basa ani nga if conditional nga statement kay iya din ni i-print kaning data plus push to stack. Data mo ni gawas dito nga 10 push to stack. Then same ra mo maura ang process aniya sa uban pod. Ang kalahian lang kay anino niadta og 20. So nana sa tay gidala nga data or element nga 20. So balik na sa ta diri sa push. So 20 na diri. So maghimo na siya og bag-ong new node daw. And then i-check if ang atoang root kay null ba. So sa kaning case kay or kaso kay dili na siya null kay na naman tay value nga root yung gisudlan nato og 10 ganina. So dili na siya mo satisfy or mo basa ani nga if statement. So ari siya sa else. So ang stack node daw inihimo siya og temporary node or temporary. Bali, ang katong root nato nga 10 kay iya sa isulod sa temporary nga sudlanan na so temporary. And then ang atoang root karon which is katoang 20. Ang katanang 20 kana iya na isulod sa bag-ong nga new node. Then ang kaning after ani kay ang new node kuno iya kuno i-point sa katong temporary nga node. Patata katong temporary nga sudlan na to og 10. So na. Then after na since nabasa man ni niya print gyapon ni niya ang system at out at print line data na push kuno ta og stack. So man ni iyang gi-print 20 push to stack. And same na mao na ang process sa kaning 30 na. So 30 na sa diyang gidala, then iyang gi-check if naabay sulod ato ang root or wala. So na may sulod sa dinyang basa. So ari siya sa else. And then maghimo na siya og temporary nga node or temporary nga sudlanan na sad. Then ang value ana niya kay atong 20. Then ang 20 na to kamabutang sa new node. Then ang katong root na value na to nga root karon kay ang kuan na 30 na kay so wala then iya din ni point connect niya ang new node sa katong temporary nga node which is ang isudlan nato sa 20. Then i-print na sad niya 30 push to stack naman na siya. And after sunod nga output kay 30 pop from stack. So ari na sa pop nga method kay nigamit siya og pop diri So diri pop nga method.
So, sa pop nga method kay ang una jud value nato sa pop kay aning integer that mean value. And then after ana niya basa kay check na sad nato if ang atong root kay null ba or nabay sulod or wala. So na may sulod ato so dili siya mo print ani ang stack is empty. So ari ta sa else. So ang iyang ipop ang kuon niya kay ang katong bag-o nga gisulod mao to ang 30. So mana root that data wala ang 30. Then ang root ko no, ang bag-o nga root kay yato sa tudlo niya sa previous nga gi-add nga element which is ang 20. Mana na to ang bag-o nga root o root nga value. Gipop man, gitangtang man ang 30 so mao na ang iyang gibuhat. Gi-return na to ang pop. And ang value sa pop pa diri abya kay 30 man ang value or element nga gi-delete o kuha. So mana ang gi-print niya kay 30. Ang gikuha niya or ang gi-delete niya kay ang 30. Then pop from stack. Ani gi-print niya ang text. Then after ana kay ang gigawas pod diri nga output kay top element is 20. So ngano man na. So kani yaning gibasa ang system data.out.println and top element is iyan ang gi-print. Then 20. So ngano 20 man ari ta diri sa pick nga method. So ato na sa check nga ang root kay naabay sulod or wala. Then sa ato ang case kay naa may sulod. So dili na niya basahon. So ari sa else. So iyan na dito i-return ang unsay root nga value. So since gitangtang man nato ang 30 sa gamit ang pop method ganina, so mawala na to ang 30 nga gi-add nga element. Then ang katong na lang nahibilin nga 20 og 10. Pero ang 20 jud ang last biya nga ang 20 biya panang previous sa 30 nga gi-add nga value. So mao na ang gikuha nga top element kay 20. Mao na ang mao na ang ang ato ang stack ang code, ang pag-derivation and derive. So mao na ato ang code, ang pag-derive sa mga sa output sa paingon sa tong code. Gamit ang linked list. Diba? Ganun lang po. So, ari ko mag-end sa akong video. So, thank you for watching. O paminaw, if na mo'y question, type lang sa comment box. Taring! So, na, thank you very much. Unta na mo'y nakatun.